At ngayon, kahit gaano pa kalakas ang isang Yonko, hindi pa rin sapat ang kanilang kapangyarihan para manalo sa digmaan, dahil ang totoong bangungot ay nasa crew nila, mga hukbo na handang sumabak sa anumang laban. Kaya ang tanong, gaano ka-importante ang Straw Hat Grand Fleet para sa Yonko ng Straw Hats crew? Sa bidyong ito, sisiyasatin natin kung bakit sobrang importante ang bawat barko, bawat miyembro ng Grand Fleet, at paano sila magiging susi sa Final War. Kaya huwag kang bibitaw, dahil tiyak na mababago ang pananaw mo sa ating Straw Hats Grand Fleet. Pero oops lang muna, bago tayo magsimula, kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na mga bagong analysis natin. Sa simula pa lang ng One Piece, isang bagay na agad ang malinaw para sa atin, ang mundong ito ay naaayon sa balanse ng kapangyarihan. Dito, may tatlo tayong mga dambuhalang puwersa na walang tigil na naglalaban, walang pahinga, walang umaatres, para masigurong walang iisang grupo ang tuluyang manaig. Ang mga puwersang ito ay ang Marine Headquarters, ang Seven Warlords of the Sea o Shichibukai, at ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang apat na mga Yonko. Oo, ang mga Yonko, sila ang apat na pinakamalalakas na pirata sa buong mundo ng One Piece. Sa pangalan pa lang, parang manginginig na ang mundo. At kahit maraming beses ng pabago-bago, kung sino ang kabilang sa Yonko sa paglipas ng kwento, may isang katotohanan na hindi kailanman nagbago. Ang katotohanan hindi lang ang mga kapitan ang dahilan kung bakit napakalakas ng isang Yonko. Kundi, ang totoong dahilan ng bangungot ay ang kanilang malaking puwersa din ng Pirates crew. Sa buong mundo ng One Piece, walang crew na mas kinatatakutan, mas nirerespeto, at mas pinangingilagan kundi ang mga miyembro mismo ng isang Yonko. Hindi lang sila basta grupo ng pirata kundi isa silang imperyo. Bawat Yonko ay may sariling teritoryo, hindi lang sa Grand Line, kundi pati sa Port Blues. Mga lupain na kaya nilang ipagtanggol kahit laban pa sa buong mundo. At tandaan natin to, sa ngayon, 7 Yonko na ang nakita natin sa kwento, at halos lahat sa kanila ay may napakalalaking crew, kasama na ang sandamakmak na mga allies na handang sumabak sa digmaan sa isang utos lang. Pero kung babalikan natin ang simula, may 3 Yonko na bumagsak na sa trono, sina Whitebeard, Kaido, at Big Mom. At kung iisipin natin ng mabuti, sila ang malinaw na patunay na ang pagiging Yonko ay hindi lang tungkol sa lakas ng isang tao, kundi sa buong hukbong nakatayo sa likod niya. Gagamitin natin ang mga original na Yonko bilang halimbawa dahil sila ang nagtakda ng pamantayan kung ano ang ibig sabihin ng isang Yonko crew. Pero kahit ang kasalukuyang mga Yonko natin ngayon, dala pa rin nila ang parehong filosofiya ng pagbuo ng maraming crew. Si Whitebeard ay isang pirata na may lakas para angkinin ang One Piece kung gugustuhin niya. Pero hindi niya kailanman hinabol yon, dahil ang tunay niyang pangarap ay para ihanda ang daan para sa susunod na henerasyon, tulad ni Shanks, at higit sa lahat, bumuo ng isang malaking pamilya. At eksakto yan ang ginawa niya, tinanggap niya ang mga taong itinaboy na ng mundo, mga taong akala nila wala silang lugar sa mundong ito, at ginawa niya silang bahagi ng kanyang pamilya at crew. Dahil dito, lumaki ng husto ang Whitebeard Pirates, sobrang laki, na kinailangan pa nilang hatiin sa 16 na magkakahiwalay na divisions para lang gumana ng maayos. At kahit ganoon nakalaki ang crew niya, mayroon pa rin siyang sandamakmak na mga allies na kusang dumating para tumulong sa Marineford War. Pagdating naman kay Kaido, ang crew niya ay sobrang dami, na nung nagparty siya sa Onigashima sa Wano Arc, punong-puno pa rin ang kastilyo kahit gaano ito kalaki. At hindi ito nakakapagtaka, ang lalaking ito ay gustong simulan ng pinakamalaking digmaan sa kasaysayan, para lang makuha ang isang maluwalhating kamatayan. Siyempre, kailangan niya ng napakalaking hukbo para gawing posible yun. Bukod sa sarili niyang crew, mayroon pa siyang mga miyembro ng Wars Generation na nagtatrabaho para sa kanya, tulad ni Apo at Hawkins. Sa madaling salita, hindi nagkulang sa firepower si Kaido. Ngayon, pagdating naman kay Big Mom, ang main core naman ng kanyang crew ay ang sarili niyang mga anak. At kahit parang maliit pakinggan yan sa simula, tandaan natin, mahigit 80 ang anak ni Big Mom, at halos lahat sila ay bahagi ng kanyang pirate crew. At kung hindi pa yan sapat, may hawak din siyang mga makapangyarihang crews sa ilalim ng kanyang utos na lalong nagpapalakas sa kanyang impluensya. Dagdag pa dyan, kaya pa niyang gumawa ng sarili niyang mga crew members gamit ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit. Isang bagay na paulit-ulit nating nakita sa Whole Cake Island arc. Ngayon naman, ang nakakatawa na si Buggy, kahit aksidente lang na napunta sa sitwasyon niya kasama sina Crocodile at Mihawk, ay mayroon pa ring buong cross guild sa likod niya. Si Blackbeard, mula pa sa simula ng kwento, unti-unti nang binubuo ang kanyang napakalaking crew. At alam na agad natin na magiging problema siya nung kinuha niya ang mga pinakadelikadong kriminal mula sa Impel Down at pinasama sa kanyang pamamahala.
At si Shanks naman, mula pa lang sa unang chapter, kilala na siya bilang isang Yonko na may puro halimaw sa crew. Sa totoo lang, ang hirap mag-isip ng isang malakas na fighting force na hindi kakampi ni Shanks. May suporta siya mula sa mga higanti ng Elbaf, mga natitirang miyembro ng Whitebeard Pirates, at pati na rin ang ilang dating Roger Pirates na hanggang ngayon ay kayang lumaban kapag kinakailangan. Pero sa lahat ng Yonko crews na ito, may isang crew na kapansin-pansing mas maliit kaysa sa iba. At ito ang crew na kakakuha lang ng titulong Yonko matapos ang Wano. Kasama ni Buggy, ang Straw Hat Pirates, ang pamunahing Straw Hat crew ay may 10 miyembro lang, magiging 11 kung isasama na natin si Vivi. At malinaw na napakaliit nito para sa isang Yonko crew pirates. Hindi rin ganoon karami ang kanilang mga kaalyansa kung ikukumpara natin sa iba. Oo, pwede nating sabihing allies din sina Law at Kid, pero hindi sila yung tipong laging lalaban sa tabi ng Straw Hats, kaya hindi ko sila binibilang dito. Sa madaling salita, kulang pa sa firepower ang Straw Hat crew kung ikukumpara sa ibang Yonko. At kung si Luffy lang ang masusunod, mananatili siyang ganoon. Base sa mga sinabi ni Luffy kay Rayleigh, at base na rin sa kanyang pagkatao, wala siyang pakialam sa kapangyarihang dulot ng pagiging Pirate King. Ang gusto lang niya ay kalayaan, ayaw niyang mamuno sa napakalaking hukbo o mag-asikaso man ng sandamakmak na kaalyansa. Pero kahit ayaw niya, napilitan pa rin siyang magkaroon ng ganoong lakas matapos ang mga pangyayari sa Dressrosa arc. At kung hindi pa malinaw sa title ng video, dito napapasok ang Straw Hat Grand Fleet, ang sobrang dami ng kakampi na pwedeng tawagin ni Luffy sa isang iglap. Ang Dressrosa arc ay isang napakalaking arc at kahanga-hanga kung paano ginamit ni Oda ang haba nito para ipakilala ang maraming karakter na siguradong babalik at magiging mahalaga sa dulo ng kwento. Ang Straw Hat Grand Fleet ay binubuo ng 7 pirate crews na voluntaryong nanumpang magsilbi sa ilalim ng Straw Hat Pirates. Sa laban kontra kay Doflamingo at sa kanyang pamilya, iba't ibang pirate crews, individual, at maging ang Tontate tribe mula sa Green Beat ay bumuo ng alyansa kasama ang Straw Hats para pabagsakin si Doflamingo, lalo na matapos palayain ng crew ang maraming biktima ni Sugar na ginawang mga laruan. Matapos ang kanilang tagumpay, hiniling ng mga grupong ito na maging opisyal na subordinate crews ng Straw Hats. Natural, tumanggi si Luffy, dahil para sa kanya, ang pamumuno sa iba ay sumasakal o kabaliktaran sa kanyang kalayaan. Pero ang mga miyembro ng Grand Fleet kasing tigas din ang ulo ni Luffy. Kaya kusang loob silang gumawa ng isang Sakasuki Pledge, nangangakong tutulong kay Luffy anumang oras na kailanganin niya. At bilang kapalit, inalok din ni Luffy ang parehong suporta. At doon na isinilang ang Straw Hat Grand Fleet at kahit hindi pa natin sila nakikitang bumabalik bilang isang buong puwersa, isa sila sa mga barahang hindi dapat kalimutan ng mga fans. Katulad din ng Cross Guild, hindi ko nakikitang lilikha si Oda ng ganito kaangas na konsepto para lang na hindi ito gamitin. Sigurado akong ang puwersang ito ay sasabog sa eksena sa isa sa mga final arcs. At kahit hindi pa sila kompleto, may mga miyembro na unti-unti nang nagpaparamdam. Katulad na lang ni Bartolomeo, si Bartolomeo at ang kanyang glorified Straw Hat Fan Club ay nagkalat sa mundo, nang aagaw pa ng mga teritoryo ng ibang Yonko, kahit alam nating may kapalit ang mga ginawa niya. At sa totoo lang, baka si Bartolomeo na nga ang pinaka-loyal na karakter sa buong series dahil handa siyang mamatay para kay Luffy kahit isang araw lang sila nagkakilala. Si Hotshrude naman ay muling lumitaw sa Elbaf arc at lalo lang tumitindi ang kanyang kahalagahan lalo na sa koneksyon niya sa royalty at sa mga nangyayaring pangyayari ngayon. At dahil dyan mga idolo, sisiyasatin natin ngayon ang buong Straw Hat Grand Fleet. Dahil naniniwala akong puno ito ng mga baliw na karakter. Na bawat isa ay may sariling kwento at papel sa hinaharap. Ang Straw Hat Grand Fleet ay binubuo ng 7 fighting forces. 8, kung isasama ang Straw Hat Pirates mismo, at ito ang mga iyon. Ang Beautiful Pirates, ang Barto Club, ang Hapo Navy. Ang Ideo Pirates, ang Tontate Pirates, ang New Giant Warrior Pirates. At ang Yanta Maria Grand Fleet. Sa puntong ito, unahin muna natin ang mga grupo na hindi agad mukhang tipikal na pirate crews. At sisimulan natin sa Hapo Navy. Ang Hapo Navy ay isang pirate crew mula sa Kano Country na pinamumunuan ng pamilyang Chinchao. Sa ilalim ni Sai, sila ang ikatlong barko ng Straw Hat Grand Fleet. Mas marami na tayong alam tungkol sa kanila kumpara sa Yanta Maria Fleet dahil matagal na silang nakabase sa New World at kilala sa brutal na lakas. Ang Hapo Navy ay may libo-libong miyembro at ang posisyon ng leader ay ipinapasa na sa loob ng 13 henerasyon. Dahil dito, sila ang ikalawang pinakamalaking puwersa sa Grand Fleet, sunod lang sa Yanta Maria. Pero sa totoo lang, naniniwala akong mas malakas sila. At ang dahilan ay ang kanilang mga leader, si Don Chinchao ay dating kalaban ng Prime na si Garp.
At literal talagang binabasag ang mga kontinente ng yelo gamit lang ang ulo niya. At si Sai, tinapatan niya yun sa isang sipa nang talunin niya si Lao Ji. Ang kwento ng Hapaw Navy sa Dressrosa ay tungkol sa pagpapatunay ni Sai na karapat-dapat siyang maging bagong leader. At nang tuluyan niyang makuha ang posisyon, pinili niyang sumali sa Straw Hat Grand Fleet bilang pasasalamat kay Luffy na nagligtas sa kanila mula sa pagiging mga alipin ni Doflamingo. Bonus pa dito, naligtas din si Baby 5 na inilayo ni Sai mula sa Don Quixote family at pinakasalan pa niya pabalik sa Kano Country. Kaya para sa akin, ang Hapaw Navy ay isa sa mga pinaka-memorable sa Dressrosa. Lalo na dahil sa malakas na introduction ni Don Chinchao at sa laban niya kontra kay Luffy sa Colosseum. At ramdam ko, malaki ang magiging papel ng Hapaw Navy kapag bumalik ang Grand Fleet, posibleng sila pa nga ang pinakamalakas na puwersa, bukod sa Straw Hats mismo. Ngayon sunod, punta tayo sa purong pirata talaga, ang Yanta Maria Grand Fleet. Ang Yanta Maria Grand Fleet ay isang higanteng fleet na binubuo ng 56 na barko na pinamumunuan ni Orlando West. Ipinangalan ng fleet sa kanilang flagship, ang Yanta Maria. Matapos ang pagkatalo ni Doflamingo, ang flagship na ito ang naging ikapitong barko ng Straw Hat Grand Fleet kasama ang buong Yanta Maria Grand Fleet. Ang pinakakapansin-pansin sa grupong ito ay ang laki nila. Ito ang pinakamalaking fighting force sa buong Straw Hat Grand Fleet, na may tinatayang 4,300 miyembro sa kasamaang palad. Dalawa lang sa libo-libong miyembro ang may pangalan sa ngayon. Ang kanilang admiral na si Orlambes at ang tila second in command niyang si Columbus. Kung tutuusin, ang dating nila ay parang marine-style force, maraming foot soldiers na hindi talaga pantay sa mga heavy hitters. Pero isipin mo to, kung may mga ganito ang Marines, mas mabuting may ganito din sa panig ng Straw Hats para ang mga tunay na halimaw ay hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila. At kahit hindi pa malinaw ang tunay na lakas ng fleet na ito, malinaw na sikat sila. Ayon sa kwento, ang sino mang makalubog sa Yanta Maria Grand Fleet ay agad na sisikat. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta. Tandaan natin, kahanga-hanga na nung tinalo ni Mihawk ang 50 barko ni Don Krieg sa East Blue. Pero ang Yanta Maria Grand Fleet, mas marami silang barko, at mula pa sila sa Grand Line, isang mas brutal at mas mapanganib na bahagi ng mundo ng One Piece. Natural lang na may pangalan kang mabubuo kung sila ang mapapatomba mo. Originally, 56 ships ang fleet na ito, pero ngayon, 55 na lang dahil ang isa ay ibinigay sa isa pang miyembro ng Straw Hat Grand Fleet, ang Ideo Pirates. Pagdating kay Orlambes mismo, unang beses natin siyang nakita sa Florida Coliseum, kung saan lumalaban siya para sa Mere Mere no Mi. At sa totoo lang, halos lahat ng miyembro ng Straw Hat Grand Fleet ay unang ipinakilala sa Coliseum, kaya hindi ko na uulitin yun sa iba. Si Orlambes ay isang napakalaking lalaki na mukhang textbook pirate captain, may malaking pirate hat at mahabat mabigat na coat na parang kay Goldie Roger. Mayabang siya, oo, pero may karapatan dahil mula sa mahirap na pamilya sa Standing Kingdom, umangat siya hanggang sa maging admiral ng nakakatakot na Yanta Maria Fleet. Medyo kakaiba rin siya dahil latigo ang gamit niyang sandata. At hindi basta-basta dahil pinili niya ito sa isang laban hanggang kamatayan sa Coliseum. Hindi siya yung tipo na wasak kung wasak ang kalaban, pero naging mahalagang support siya, lalo na nang tulungan niya si Zoro laban kay Pika at sa patuloy niyang presensya sa mga major battles. Aminin natin, may mga miyembro ng Grand Fleet na mas madaling makalimutan kaysa sa iba. At sa kasamaang palad, medyo napapabilang doon si Orlambes. Pero kahit ganoon, sigurado akong malaki ang magiging impact niya at ng Yanta Maria Fleet sa oras na bumalik sila sa kwento. At mula nito, oras na para pag-usapan ng mga crew na talagang mukhang pirate crew. Simulan natin sa Ideo Pirates. Nung una kong marinig ang pangalang to, honestly, wala akong ideya kung sino sila. Pero nang masaliksik ko, biglang nagkaroon ng sense ang lahat. Ang Ideo Pirates, dating kilala bilang XXX Team Martial Arts Alliance, na pinamumunuan ni Ideo at sila ang ika-4 na barko ng Straw Hat Grand Fleet. Ito ang pinakamaliit na grupo sa Grand Fleet dahil 4 lang ang miyembro nila. Pero ang nakakatuwa rito, kilala natin lahat sila, at lahat sila ay may malaking papel sa Dressrosa. Ang mga miyembro ay sina Ideo, Blue Gilly, Abdullah, at Jin. Bago pa sila magsama, lahat sila ay kilalang pangalan sa New World. Si Ideo ay 2 beses ng kampyon ng New World Central Fighting Tournament. Si Blue Gilly ay isang elite martial artist at master ng Hashogan style kicks, mga galaw na sobrang bilis na halos hindi makita. Samantala, sina Abdullah at Jit ay dating mga bounty hunter na parang mas brutal at mas successful na bersyon ni Yusaku at Johnny. Si Ideo ay mula sa Long Arm tribe, habang si Blue Gilly ay mula sa Long Leg tribe.
At ang nakakabaliw dito, galit na galit ang dalawang tribong yan sa isa't isa. Sa katunayan, mahigit 1,000 taon na silang naglalaban. Nalantad to sa cover story ng Straw Hat Grand Fleet nang aksidenteng maputo ni na Hideo at Blue Billy ang isa sa mga laban ng dalawang tribo. At imbes na magsermon o magpakumbinsi, iniwan lang nila ang dalawang tribo sa isla kung magbabati man o magpapatuloy sa away, bahala na sila. Walang drama, walang speech, wala silang pakialam. Nagpalit sila ng pangalan, nag-upgrade ng barko gamit ang mga tirang sasakyan at tuloy lang bilang bahagi ng Straw Hat Grand Fleet. Hindi man ako ganoon ka-invested kina Abdullah at Jit bilang characters, aminin natin ang tandem fighting style nila ay delikado, kahit medyo mataya ang dating. Pero sina Hideo at Blue Billy, solid ang design nila, solid din ang presensya. At malinaw, kahit maliit ang bilang, hindi biro ang Hideo Pirates. Ngayon, kahit na ang Hideo Pirates ang pinakamaliit na fighting force sa buong Straw Hat Grand Fleet, walang duda na malaki pa rin ang magiging ambag nila kapag dumating na ang oras, lalo na kung iisipin ang quality mismo ng mga miyembro nila. At dito na tayo papasok sa huling 4 na crew ng Straw Hat Grand Fleet. Ang 4 na grupong ito, para sa akin, ay pinaka-memorable at pinaka-interesante. At sisimulan natin sa isa sa mga pinaka-iconic na pirate crews dito, unahin na agad natin ang mga cute na Tontate Tribe Pirates. Isang hukbo ng 200 wards na pinamumunuan ni Leo at bumubuo sa ika-5 barko ng Straw Hat Grand Fleet. Sila ang mga armadong puwersa ng Tontate Tribe na unang nabuo para pabagsakin si Sugar at kalaunan ay naging isang ganap na pirate crew. Malaki ang papel nila sa pagkatalo ni Doflamingo, tinulungan nila si Usopp, sinira ang Smile Factory kasama si Frankie, at walang pag-aalinlangang sumabak sa gulo. Marami silang interesting na miyembro, pero para sa akin si Leo ang pinakamaangas. Walang kinatatakutan, di umaatras, inatake niya pa si St. Charles sa referee nang subukan nitong hulihin si Shirahoshi. At nakalaban din niya si Rob Lucci, at nabuhay siya. Bilang isang duwende, taglay niya ang sobrang lakas, bilis, tibay, at kakayahang magpalago ng kahit anong halaman. Dagdag mo pa ang personalidad niya, matapang, diretso, at walang pakialam kahit prinsesa pa ang kausap niya. Ang barko nila ay isa sa pinakamagaganda sa Grand Fleet. Hugis korona ni Leo ang crow's nest, mukha naman ni Usopp nung tinalo si Sugar ang figurehead, at may simbolo pa ni Mont Blanc Nolan. Isang barkong punong-puno ng inspirasyon, imagine niyo yan pag dumating na tayo sa malaking gyera, tiyak, tatawa talaga si Luffy hanggang mapaiyak. Ngayon punta tayo sa isa pang paborito nating kasali sa Grand Fleet, ang Beautiful Pirates. Ang Beautiful Pirates ang unang opisyal na sumumpa ng katapatan sa Straw Hat Grand Fleet. Pinamumunuan sila ng isang lalaking sumikat na puno bago pa si Luffy, walang iba kundi si Cavendish. Noong una, galit na galit si Cavendish kay Luffy, sa pananaw niya, dumating lang si Luffy at tinakaw lahat ng spotlight na para sana sa kanya. Pero alam naman natin, walang pakialam si Luffy sa kasikatan. Habang abala si Cavendish sa inggit, si Luffy naman ay diretsong hinarap si Doflamingo, at sa proseso, iniligtas pa si Cavendish mula sa pagiging laruan ni Sugar. Pagkatapos siyang mapalaya, binitiwan ni Cavendish ang kanyang galit, tumulong siya sa laban kontra kay Doflamingo, at kalaunan ay naging isa sa 7 pirate captains na nanumpa ng katapatan kay Luffy. Ang kwento ni Cavendish sa Dressrosa arc ay honestly sobrang solid, at babalikan pa natin siya mamaya. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ang kanyang crew. Hindi gaanong malinaw ang kabuuang lakas ng Beautiful Pirates, pero ang kapitan nila ay hindi biro. Cavendish ay may bounty na mahigit 330 milyong berries, at sumikat bilang isang super rookie, isang taon bago pa man lumitaw ang worst generation. Isa pa, ang kanyang crew ay nakaligtas sa New World ng 3 taon nang hindi nakikialayan sa kahit sinong Yonko. At tandaan nyo, noong sumali sila kay Luffy, hindi pa Yonko si Luffy noon. Ibig sabihin, malakas na talaga sila kahit walang proteksyon ng isang Yonko. At mas lalo pa silang lumakas sa Dressrosa nang may bagong sumali sa crew, si Sulaiman the Beheader. At kung hindi pa sapat ang pangalan niya, tandaan natin na nabuhay siya sa underworld ng One Piece bilang isang mercenary. Isang malinaw na upgrade sa lakas ng crew, pero ang totoo, hindi lang bounty ang hawak ni Cavendish. Dati din siyang prinsipe ng Bourgeois Kingdom hanggang sa ipatapon siya. At ang dahilan ay may split personality siya, isang bagay na wala siyang kontrol. Ang isa niyang personalidad ay si Hakuba, isang bloodthirsty na halimaw na lumalabas kapag natutulog si Cavendish. At sapat na sana na maging baliw si Hakuba, pero kapag siya ang nasa kontrol, umaabot sa hindi makitang bilis ang galaw niya, sobrang bilis na kahit observation hockey ay nahihirapan. Ang mas nakakatuwa pa, nag-develop mismo si Hakuba sa Dressrosa arc.
Noong una siyang lumabas, nilipon niya ang buong cell block sa Coliseum, at aksidenteng binigay ang panalo kay Rebecca, na nakaligtas lang dahil sa malakas niyang observation hockey. Lumabas ulit si Hakuba habang naglalaban ng lahat kontra sa Don Quixote family officers. At kahit malaking power boost siya, problema rin siya kapag may kakampi ang nasa paligid. Walang pinipili si Hakuba, kaibigan man o kalaban, pare-pareho niyang inaatake. Makikita natin to nang muntik na niyang patayin si Bartolomeo na nakaligtas lang dahil sa barrier fruit niya. Pero hindi rin puro problema si Hakuba, nang pumasok sa laban si Dellinger at halos durugin ang lahat, si Hakuba ang mabilis na tumapos sa kanya gamit ang kanyang absurd na bilis. Sa madaling salita, delikado si Hakuba, pero sobrang epektibo. At sa dulo ng arc, sinimulan na ni Cavendish ang kontrolin ng kanyang katawan. Nagkaroon pa tayo ng isang solid na eksena kung saan nag-aagawan sa kontrol sina Cavendish at Hakuba, at nagawa ni Cavendish na gamitin ang bilis ni Hakuba habang siya na ang may kontrol. At may sense to, dahil si Hakuba ay bahagi rin ni Cavendish. Kapag tuluyan niyang tinanggap ang bahaging yon, mas lalakas pa siya kaysa dati. Para sa akin, si Cavendish ay isa sa pinaka-interesante at pinaka-komplikadong kapitan sa buong Straw Hat Grand Fleet. At malaking bahagi doon si Hakuba, lalo na sa design niya, dahil nagawa ni Oda na gawing pang nightmare ang isang karakter na kung tutuusin, hindi naman ganun ka-intimidating sa simula. At kahit solid na solid pag-usapan si Cavendish at ang Beautiful Pirates, oras na para sa susunod na grupo. Ngayon, papasok na tayo sa isa pang grupo, ang bagong halimaw ng Elbaf, the New Giant Warrior Pirates. 5 giants lang sila, pero huwag kayong magkamali, pinamumunuan ni Hutch Ruden, at sila ang spiritual revival ng Giant Warrior Pirates na nabuwag isang siglo na ang nakalipas. Lahat sila ay sanay na sa labanan bilang mga giants. At tandaan natin, isang normal na giant pa lang ay kaya ng durugin ng dosenang tao. Ni isa sa kanila, hindi natomba ng Conqueror's hockey ni Imo. At alam nating lahat kung gaano kalakas yun, si Hutch Ruden mismo, ay anak ng yumaong Haring Herald at ng isang dayuhan, ginawang dahilan para ipagkait sa kanya ang trono. Tinuligsa, ininsulto, binugbog pa ng kapatid niyang si Loki, pero hindi siya bumigay. Ang ambisyon niya ay maging hari ng lahat ng giants. At sa totoo lang karapat-dapat siya, kahit maliit ang bilang nila, posibleng sila ang pinakamalakas na fighting force sa buong Grand Fleet. At syempre, hindi magiging kumpleto ang video na to kung wala sila, ang Bartolomeo Club. Ang pinaka-solid, ang pinaka-maingay, ang pinaka-fanboy. Pinamumunuan ni Bartolomeo, at sila ang ikalawang barko ng Straw Hat Grand Fleet. Sila ay dating gangsters mula East Blue, na naging pirates dahil sa inspirasyon ni Luffy sa Marineford. 56 na silang lahat ay sigaw, lahat ay parang baliw, lahat ay handang mamatay para sa Straw Hats. At sa totoo lang, sila ang representasyon nating mga fans. Kung nakita mo rin ang Straw Hat sa personal, malamang ganito rin ang reaksyon mo. At kahit wala namang pakialam ang Straw Hats na may fans sila, alam nating lahat na mabubuti silang tao. At kaya masarap silang suportahan, at kung may isang miyembro ng crew na pinaka-iconic, walang duda, si Bartolomeo na yun. Ang mga kalokohan niya sa Dressrosa arc pa lang, sapat na para patunayan kung gaano siya kakaibang klase na pirata. Itong lalaking to, literal pa na umihi sa gitna ng isang free-for-all na laban hanggang sa kamatayan. Ganun siya kawalang pakialam, at hindi lang siya basta baliw, sobrang overpowered pa. Ang barrier fruit niya ay kayang banggain ng kahit anong atake. Kahit pagaling sa pinakamalalakas na karakter sa buong One Piece, ay walang tumatagos. At para mag-summon ng mga barrier na yun, itinitiklop lang niya ang mga daliri niya. Simple lang, malinis, at bagay na bagay sa tunay niyang ugali, isang cool at kalkuladong manlalaban kapag wala ang Straw Hats sa paligid. Pero kapag usapang Straw Hats na, ibang usapan na yan. Si Bartolomeo ay sobrang loyal sa Straw Hats, handa siyang uminom ng lason, handa niyang isalag ang sariling katawan para kay Robin habang binabayo ng gyera ang buong battlefield. At oo, aaminin ko na, sobrang gusto ko itong si Bartolomeo at ang Barto Club. At sa totoo lang, pakiramdam ko halos buong One Piece fandom, ganun din ang nararamdaman. Kaya naman dito ko gustong tapusin ang video, ang Straw Hat Grand Fleet ay isang puwersang laging nababanggit, laging binabalikan, at ngayon mas mahalaga kaysa kailanman. Sa dami ng laban na paparating, madaling makita kung bakit. Isipin nyo to, mahigit 5,600 na mandirigma, at sa loob ng numerong yan, marami ang hindi basta-basta, isang hukbo na gugustuhin ng kahit sinong pirata, o kahit ng buong mundo.
At gaya ng lagi, pinapatunayan ulit ng One Piece na halos walang katapusan ang pwedeng pag-usapan tungkol dito. Wala na akong iba pang masasabi tungkol sa topic na to, kaya dito na natin tatapusin. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like naman ang video. Maraming salamat sa panonood, at kita-kits ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli.